Magandang araw sa inyo mga bata! Ngayong araw na ito ay may bagong aralin tayong pag-aaralan. Handa na ba kayong makinig at matuto? Magaling kung ganon! Ang aralin nating pag-aaralan ngayong araw ay tungkol sa kagandahang asal habang kumakain. Ito ay aralin sa Health 1 para sa ikalawang markahan. Handa na ba kayo? Tara, makinig at matuto! Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa ating mga nakaraang pinag-aralan. Alamin natin kung may natatandaan pa kayo. Makinig ng mabuti sa panutong babasahin ni Ma'am para makasagot kayo ng tama. Ipakita nyo ang thumbs up kung tama yung sinasaad ng pahayag at thumbs down naman kung mali. Okay ba yon? Ayan, simulan na natin. Number 1, naghuhugas ako ng kamay bago kumain. Thumbs up o thumbs down? Thumbs up! Siyempre, dapat palagi tayong naghuhugas ng kamay bago kumain para maiwasan nating maisubo o makain yung mga madudumi na dumako sa ating kamay. Okay, number 2. Sumisigaw ako pag hindi ko naabot sa mesa ang pagkain gusto ko. Thumbs up o thumbs down? Thumbs down. Hindi mo kailangan sumigaw kapag gusto mong ipaabot sa'yo yung pagkain na malayo sa'yo. Okay, number 3. Ang mga prutas at gulay ay mga pagkain kinakain ko dahil ito ay masustansya. Thumbs up o thumbs down? Thumbs up. Siyempre, dapat kumakain tayo ng mga prutas at gulay dahil ito ay mabuti sa ating katawan. Ito ay pampalakas at masustansya. Okay, number 4. Kumukuha lamang ako ng pagkain kaya kong ubusin. Thumbs up o thumbs down? Thumbs up! Siyempre, hindi ka dapat kumukuha kapag hindi mo kaya. Ang kukunin mo lang sa iyong plato ay yung pagkain kaya mo lamang ubusin. Sayang naman yung pagkain kung hindi mo mauubos, di ba? Okay, number 5. Naglalaro ako ng game sa cellphone habang kumakain sa hapagkainan. Thumbs up o thumbs down? Thumbs down! Siyempre, kapag kumakain po tayo sa hapagkainan, hindi dapat tayo naglalaro ng cellphone. Focus lang tayo dun sa pagkain. Kasi hindi magandang tingnan na habang kumakain tayo, nagsi-cellphone tayo. Di ba po? Nasagot nyo ba ng tama yung mga katanungan? Magaling! Kung gayon ay narito ang star para sa inyo. Palakpakan ng inyong mga sarili. Ngayon ay dumako na tayo sa ating bagong aralin. Makinig kayong mabuti para kayo ay may matutunan. Pagkatapos ng aralin ito, inaasahang matutukoy mo ang kagandahang asal habang kumakain. Maisasagawa mo rin ang kagandahang asal habang kumakain. Mapapahalagahan mo ang mga kagandahang asal na ito pagkatapos ng aralin ito. Kaya't makinig kayong mabuti. Ngayon ay pagmasdan ninyo ang larawan. Anong nakikita ninyo sa larawan? Tama, ito ay larawan ng isang pamilyang kumakain ng sabay-sabay. Kayo, sabay-sabay din ba kayong kumakain? Mabuti kung ganon. Ang pagkain ng sabay-sabay ay mahalaga, lalo na sa isang batang katulad mo. Ito ay higit na nakatutulong upang lalo pang pagtibayin ang pagsasama ng isang pamilya. Ano-anong pagkain ang madalas ninyong kainin sa umagahan? Sa tanghalian? Sa hapunan, anong kinakain nyo kapag hapunan? Mabuti kung ganon.
Saang bahagi ng tahanan kayo kumakain? Mula sa larawang inyong nakita, ilan ang miyembro ng pamilya sa larawan? Maiisa-isa mo ba ang mga ito? Tama! Ang miyembro ng pamilya ay ang tatay, nanay, ate, kuya, at bunso. Pagmasdan ang asal nila habang kumakain. Maayos ba ang mga ito? Ngayon naman ay pag-aralan natin ang mga dapat tandaan habang kumakain. Ano kaya ang mga bagay na dapat nating tandaan kapag tayo'y kumakain sa hapagkainan? Makinig kayong mabuti, isa-isahin natin. Narito ang mga dapat tandaan habang kumakain. Una, maghugas ng kamay bago kumain. Ayan, napakahalaga niyan mga bata. Kailangan palagi tayong maghuhugas ng kamay bago kumain para maiwasan natin na maisubo o makain yung mga dumi na kumapit sa kamay natin kapag tayo naglalaro o kaya naman humahawak tayo ng mga bagay. Hugasan lagi ang kamay bago kumain para maiwasan din natin ang pagkakaroon ng sakit. Number 2, maupo ng maayos. So, dapat pag kumakain, nakaupo lang ng maayos. Hindi yung takbo ng takbo, takbo dito, takbo doon. Kailangan pag kumakain tayo, nakaupo lang tayo ng maayos. Siyempre, dapat namnamin natin yung sarap ng pagkain. Hindi yung kumakain tapos naglalaro. Hindi yun magandang tingnan. Number 3, gumamit ng maayos na pananalita. Siyempre, kapag tayo'y nasa hapagkainan at kumakain kasama ang ating pamilya, maayos na pananalita ang ating sasabihin. Iwasan nating sumigaw. Halimbawa, may gusto tayong ipaabot na malayo sa atin na pagkain. Magsabi tayo ng salitang paki. Halimbawa kay ate, ate, pakiabot naman po ng kanin. Ganon. So, maayos na salita yung ating gagamitin para maayos at magandang tingnan. Number 4, kumuha ng pagkain na kaya mo lamang ubusin. Hindi porket paborito mo yung pagkain, kukuha ka ng napakadami. Kailangan siguraduhin mong kaya mo ubusin yung pagkain na iyo kukunin. Kasi sayang naman yung pagkain kung hindi mo mauubos, di ba? Kaya siguraduhin mo kapag kumakain, kunin mo lamang yung pagkain na kaya mong ubusin. At pang-5, huwag punuin ang bibig upang makanguya ng maayos. Siyempre, mahirap pong kumain kapag punong-puno ang bibig. Hindi natin mangunguya ng mabuti yung pagkain. Kaya dapat sapat lamang na pagkain yung ating isusubo para manguya natin ng maayos yung pagkain. Number 6, huwag ilagay ang siko sa mesa. So, tandaan nyo mga bata, pag kumakain kayo, huwag nyong ilalagay yung siko sa mesa. Hindi magandang tingnan na ilalagay ninyo yung siko ninyo sa mesa habang kumakain. Nakinig ba kayong mabuti mga bata? Maaari ba ninyong isa-isahin sa akin ang inyong natandaan tungkol sa mga dapat tandaan habang kumakain? Mabuti, isa-isahin natin ang mga bagay na dapat tandaan habang kumakain. Una, maghugas ng kamay bago kumain. Pangalawa, maupo ng maayos. Pangatlo, gumamit ng maayos na pananalita. Pang-apat, kumuha ng pagkain na kaya mo lamang ubusin. Pang-5, huwag punuin ang bibig upang makanguya ng maayos. At pang-6,
huwag ilagay ang siko sa mesa. So yan yung mga dapat nating tandaan habang tayo ay kumakain. Pagmasdan ninyo ang dalawang larawan. Ano ang nakikita mo sa unang larawan? Ano ang nakita mo sa pangalawang larawan? Wasto ba ang asal nila sa harapan ng pagkain? Alin sa dalawang larawan ang nagpapakita ng wastong asal habang kumakain? Tama, yung letter A. Kasi yung letter B, sinubo niya lahat yung fried chicken na hindi naman kasya sa bibig niya, di ba? So, di ba nga sabi ko kanina, kailangan huwag pupunuin ang bibig para makanguya ng maayos? Okay, ngayon naman, alin sa dalawang larawan ang dapat mong tularan? Bakit? Tama, si letter A ang dapat mong tularan kasi siya yung nagpapakita ng maayos na pagkain. Ilang beses dapat kumakain sa loob ng isang araw? Ano-ano ang mga pagkain ito? Tama ba na 3 beses tayong kumakain? Tama. Bakit? Magaling mga bata, tama ang inyong mga sinabi. Mahalaga na 3 beses tayong kumakain sa araw-araw. Ito ay ang umagahan, tanghalian at hapunan. Ito ay upang manatiling malakas at masigla ang ating katawan. Maaari tayong manghina o manlambot kapag walang laman ang ating tiyan. Maaari din tayong magkasakit kapag hindi tayo kumakain ng sapat sa tamang oras. Bukod sa umagahan, tanghalian at hapunan, ay maaari din tayong kumain ng merienda para hindi tayo magutom, lalo na kapag tayo nasa paaralan at maraming gawain, di ba? Nakinig ba kayong mabuti sa mga sinabi ni Ma'am? Magaling! Ngayon ay may gagawin tayong gawain. So makinig lamang ng mabuti sa panutong aking babasahin para masundan nyo kung ano yung inyong dapat gawin. Mula sa mga nakita mong larawan sa hapagkainan, isulat mo ang bilang ng mga gamit sa pagkain kung ikaw ay kakain. Ilang kayang kutsara ang kailangang gamitin mo kapag ikaw ay kakain? Tama, 1 kutsara lamang. Number 2, ilang tinidor naman ang kailangang gamitin mo kapag ikaw ay kakain? Tama, ilang baso naman ang kailangan mong gamitin kapag ikaw ay kakain? At ilang plato naman ang kailangan mong gamitin pag ikaw ay kakain? Magaling! Ngayon naman ay nais kong gumupit o gumuhit kayo ng larawan ng hapagkainan na nagpapakita ng kagandahang asal habang kumakain. Maaari kayong magpatulong sa inyong kasama sa bahay. Handa na ba kayo? Ayan, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para isagawa ang gawaing ito. Nagawa niyo na ba ang gawaing pinapagawa ko sa inyo? Pwede bang makita ni Ma'am? Magaling ang inyong mga ginawa. Ngayon naman ay may gawain ulit tayong gagawin. Makinig lamang ng mabuti sa panutong aking babasahin. Ipalakpak ninyo ang inyong mga kamay kung tama ang gawi sa hapag-kainan at ipadyak naman ang paa kung mali. Okay, so papalakpak kung tama at papadyak kung mali. Number 1.
Umupo ng maayos habang kumakain. Palakpak o padyak? Palakpak ang tamang sagot. Magaling. Siyempre, dapat, sabi ko nga kapag kumakain, dapat ay nakaupo lamang ng maayos. Hindi tayo ng tayo o punta ng punta kung saan. Number 2, nakikipag-away sa harap ng pagkain. Palakpak o padyak? Padyak ang tamang sagot. Hindi tama na nakikipag-away kayo sa harapan ng pagkain. Hindi magandang tingnan, di ba? Number 3, ngumunguya ng dahan-dahan. Palakpak o padyak? Palakpak ang tamang sagot. Kapag tayo ay kumakain, dapat ay yung sapat lamang ang ating sinusubok para manguya natin ng maayos at dahan-dahan. Number 4, natutulog sa harap ng pagkain. Ang tamang sagot ay padyak. Siyempre, hindi po tama na matutulog ka sa harap ng pagkain. Kapag ikaw ay inaantok, doon matutulog sa silid, tulugan. Hindi po sa hapag, kainan. At panlima, nagsasalita habang may laman ang bibig. Palakpak o padyak? Padyak ang tamang sagot. Hindi tama na kapag puno ang ating bibig at may laman ay salita tayo ng salita. Pangit yung tingnan. Kaya kailangan pag may laman ng bibig, huwag tayo magsasalita. Nguyain natin ng maayos ang ating pagkain. Nasagot nyo bang lahat ng tama ang mga itinanong ko? Magaling kung ganon. Dahil dyan, narito ang star para sa inyong mga bata. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon ay may panibagong gawain ulit tayong isasagawa. Makinig ulit kayong mabuti sa aking panutong babasahin. Ipakita ang masayang mukha kung wasto ang gawaing nabanggit at malungkot na mukha naman kung hindi wasto. Handa na ba kayo? Number 1, maghugas ng kamay bago kumain. Masaya o malungkot? Tama! Ito kasi ay tamang gawain. Siguraduhin na maghuhugas ng kamay bago kumain para hindi tayo magkasakit. Number 2, magagandang bagay ang pag-uusapan habang kumakain. Masaya o malungkot? Masaya. Siyempre kapag tayo nasa harap ng pagkain, magagandang bagay ang ating dapat pag-uusapan. Kailangan masaya tayo sa harap ng hapagkainan. Number 3, iwasan ang pagsasalita kung may laman ng bibig. Masaya. Dahil kapag may laman ng bibig natin, huwag tayong magsasalita. Hindi magandang tingnan. Lunukin muna natin yung laman ng bibig natin bago tayo magsalita. Number 4, umupo ng wasto. Masaya o malungkot? Masaya. Siyempre, kapag kumakain tayo, dapat nakaupo tayo ng wasto o maayos. Hindi tayo ng tayo. Panlima, mag-away sa harap ng pagkain. Masaya o malungkot? Malungkot. Siyempre, hindi po tama na nag-aaway tayo sa harap ng pagkain. Di ba dapat masaya lang tayo at gagamit lang tayo ng magagandang salita kapag tayo ay kumakain? Tama ba ang inyong mga sagot? Mahusay! At dahil dyan, meron ulit kayong star. Palakpakan niyo yung mga sarili. Gagaling!
ninyo ang ating tinalakay ngayong araw na ito? Tungkol saan ang ating pinag-aralan? Ano-ano ang mga dapat nating tandaan habang tayo ay kumakain? Isa-isahin natin yung mga dapat nating tandaan habang tayo ay kumakain. Mga dapat tandaan habang kumakain. Sabayan niyo ako. Number 1, maghugas ng kamay bago kumain. Number 2, maupo ng maayos. Number 3, gumamit ng maayos na pananalita. Number 4, kumuha ng pagkain na kaya mo lamang ubusin. Number 5, huwag punuin ang bibig upang makanguya ng maayos. At number 6, huwag ilagay ang siko sa lamesa. Naunawaan niyo bang mabuti ang ating pinag-aralan ngayon, mga bata? Mabuti kung ganon. Bago magtapos ang aralin nating ito, ay may isa pa kayong sasagutan. Nais kong malaman kung talagang may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Makinig ng mabuti sa babasahin kong panuto. Panuto. Puna ng mga patlang ng angkop na salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa ating aralin. Piliin nyo sa kahon sa ibaba ang iyong sagot. Mahalaga ang pagkain ng patlang, ng isang patlang, lalo na sa isang batang katulad mo. Ito ay higit na patlang upang lalo pang patlang ang pagsasama ng isang pamilya. So, kukunin niyo yung sagot dun sa nasa puting kahon sa ibaba. Tapos na ba kayong magsagot? Ayan, sige, alamin natin kung tama ang inyong mga inilagay na kasagutan. Mahalaga ang pagkain ng maayos ng isang tao, lalo na sa isang batang katulad mo. Ito ay higit na mahalaga upang lalo pang mapatatag ang pagsasama ng isang pamilya. Tama ba ang mga isinulat mong kasagutan? Magaling kung ganon. Naunawaan mo bang mabuti ang ating aralin? Magaling! At dahil dyan, narito ang bituin para sa'yo. Palakpakan mo muli ang iyong sarili dahil napakagaling mo ngayong araw na ito. Ayan, tapos na ang ating aralin ngayon, mga bata. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa susunod nating aralin, maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako muli, si Ma'am Michelle. Paalam!